Sa nakaraan nga ng ating kwento, ay naisip ng ating bida na magiging paraiso ang mundong ito para sa kanya, pag nagamit niya ang 7 cities upang patuloy na maka-earn ng negative points, sa mga nakakulong na cultivators na nagmula ng Earth. Kaya naman nagpaalam na siya sa City Lord ng lugar na ito, dahil kailangan pa daw nilang magtungo sa susunod na city, habang ang City Lord naman ay hindi makapaniwala, na hanggang ngayon ay humihinga pa siya at buhay. Maganda nga ang ngiti ng ating bida sa kanyang pag-alis dahil agad siyang naka-earn ng negative points, habang si Zuan naman ay tinatanong kung bakit sila pupunta sa susunod na city, at hindi daw ba nila dapat na hanapin si Xiaoyu na kasalukuyang nawawala. Hindi ko alam, wika naman ni Carol na nakuha pang kumuha ng larawan, sabay sabi na ayon sa kanyang pakiramdam, ay mayroong malaking nilalaro at niluluto ang ating bida na ayaw sabihin sa kanila. Sa sunod na araw nga ay nakarating na sila sa kalapit na lungsod, kung saan ay agad na naglunsad ng pag-atake ang ating bida, upang pasabuhin ang kanilang tarangkahan. Masyado naman ang paghanga ni Zuan sa nakita niyang pag-atake ng ating bida, dahil mas mabilis at mas malakas na sa dati ang kidlat ng sword power ni Shu, sabay tanong kung palihim bang nagpapalakas ang ating bida, o kung mayroon ba siyang sekreto para lumakas agad na ayaw sabihin sa kanila. Naisip lang naman ni Shu na magaling umanong makiramdam si Zuan, sabay sabi na dahil sa negative points ng mga cultivator na nagmula sa Earth, ay napag-ilaw na niya ang unang bituin sa pang-anim na nebula niya. Napapatanong nga din si Shu sa kanyang sarili, kung malalagpasan daw ba niya ang lakas ng mga maestro levels, pag napag-ilaw niya ang lahat ng bituin sa kanyang pang-anim na nebula. Samantala ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay nagtaas ng puting watawat ang mga taga Copperhorn City, kaya naman daw kailangan niyang magbigay ng utos o instructions sa mga tao dito sa Copperhorn City, upang pangalagaan at bantayang mabuti ang mga bilanggo nilang nagmula ng Earth. At habang abala nga sa pagbibigay ng utos ang ating bida, ay sinabi ni Zuan na ito na umano ang pang-5 city na napuntahan nila, sabay tanong kung plano ba talagang huliin ni Shu ang lahat ng cultivator na nagmula sa Earth. Mukhang ganun na nga, wika naman ni Carol, dahil ganun daw talaga ang style ng ating bida. Isa pa ay tinatawag nga din daw na weapon of mass destructions ng mga individual cultivator ang 9th Dragnet, kaya bagay lang umano sa kanila na parusahan sila ni Shu. Hindi mo ako nauunawaan, wika naman ni Zuan, sabay sabi na kahit kailan umano ay walang pang nagtagumpay na plano ang ating bida. Na mabilis namang bumalik upang dakutin ang muka ni Zuan, habang tinatanong kung anong kabalbalan ang sinasabi niya kay Carol, at kung sinisiraan ba siya nito pag nakatalikod siya. Agad na din niyang naisip na ang ginagawa niyang ito, ay may malaking parte sa pag-rank up o pagpapalakas niya, sabay tanong na din kung ano kaya ang kanyang gagawin pag sumabli nga ang kanyang plano, at mawala ang pinagmumula ng negative points niya. Hanggang sa nagulat at sumakit na nga lang ang ulo ng ating bida, habang napapatanong sa kung ano ang nangyayari at kung bakit bumababa ang negative points na binibigay nila sa kanya. Anong nangyari sa mga nakakulong na cultivators, tanong pa nga ng ating bida. Samantala ilang sandali nga ang nakalipas sa isa sa mga kulungan ng lungsod, ay nagwawala ang mga cultivators na nagmula sa Earth, kung saan ay sumisigaw ang mga ito habang sinasabi na palabasa na sila sa kulungan. Sabay tanong na din kung ano daw kaya ang balak ng 9th Dragnet sa kanila, dahil nakikipagsabwatan nga daw siya sa mga tao sa mundong ito, habang ang iba naman ay nagsisisi ng pumasok sa ruin na ito. Dahil kung hindi nga lang daw sana sila nagtungo dito ay hindi sana sila malalagay sa ganitong sitwasyon. Hanggang sa magsalita ang isa sa mga nakakulong, at sinabi nga niya na sa tingin umano niya ay walang planong masama ang 9th Dragnet sa kanila, at wala siyang planong lokohin o paglaruan tayo, wika pa nga niya. Kaya naman tinanong ng taga The Phoenix kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil alam nga daw nilang lahat na nakikipagtulungan o sabuatan ang 9th Dragnet sa City Lords para ikulong silang lahat. Dito ay sinabi nga ng babaeng ito, na alam nilang malakas talaga ang 9th Dragnet at kilala siya sa buong mundo. Sabay tanong kung nakita na daw ba nilang pumatay ang 9th Dragnet ng walang dahilan o inosenteng tao. Alam nga din daw niyang mayroon ng napatay ang 9th Dragnet sa The Phoenix, pero hindi daw ba at ang mga pinatay ng 9th Dragnet na mula sa The Phoenix, ay ang mga nagsimula o pasimuno din ng away o ang mga nag-provoke. Sa pagkakaalam ko ay hindi basta-bastang pumapatay ang 9th Dragnet, wika pa nga niya, dahil bago nga din daw sila pumasok ng ruin na ito, ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng ating bida. Pero pinabayaan nga lang daw silang umalis ni Shu, at wala naman siyang ginawang kahit na ano o masama sa kanila,
kaya masasabi niyang mapagbigay at mabait ang Ninth Dragnet, pero alam nga din daw niyang mayroon itong hangganan, kaya kasalanan na ng mga namatay kung umabot sila sa hangganan ng pasensya ng Ninth Dragnet. Sinabi nga din niya na nahuli sila ng mga taong naninirahan sa ruin na ito at kinulong, kaya kahit umano walang gawin ng Ninth Dragnet, ay siguradong mananatili pa din sila sa loob ng kulungan na ito. Isa pa ay madalas nga daw silang bastyusan at walang yain ng mga nagbabantay sa piitan, kung saan ay nakukuha pa silang saktan at hindi pinapakain ng maayos, pero matapos na magbigay ng utos ang Ninth Dragnet sa mga City Lords, ay umayos ang kondisyon o buhay nila dito sa loob ng kulungan. May punto nga ang mga sinabi mo, wika naman ng lalaki mula sa The Phoenix, sabay tanong kung ano daw kaya ang dahilan ng Ninth Dragnet sa ginagawa niyang ito. At sinabi nga nito na wala umanong duda, na sinusubukan silang protektahan ng Ninth Dragnet, laban sa mga taong naninirahan dito sa loob ng ruin, o kung ano pa mang kapahamakan na maaaring naghihintay sa kanila sa labas, kaya naman pansamantalang natahimik ang lahat. Hanggang sa halos himatayin nga ito sa kakatawa, sabay tanong kung naririnig daw ba ng mga babae ang sinasabi niya. Dahil imposible umanong protektahan sila ng Ninth Dragnet, isa pa ay hindi naman tayo mga Chekwo, wika pa nga niya. Habang ang iba naman ay sinasabi na ito na umano, ang pinaka nakakatawang biro na kanyang narinig sa tala ng buhay niya. Mas mainam pa sana kung sinabi mong kinulong niya tayo, para hindi natin siya maagawan sa kayamanan, wika naman ng isa. Pero bigla nga silang nasobsob, matapos silang pagtawanan ng mga guard, at sinabi na ang mga mahihinang nilalang sa loob ng kulungan, ay nagtungo pala dito para maghanap ng kayamanan at muling tumawa. Habang patuloy nga sila sa pagtawa, ay sinabi din nila na ang lugar na ito ay kulungan lamang na ginawa ni God Lu Shen, kaya imposibleng magkaroon ng kayamanan sa lugar na ito. Isa pa ay mahihinang nilalang lang sila, wika pa ng isa, kaya kahit umano makahanap sila ng mga kayamanan sa lugar na ito, ay siguradong pagnanakawan at papatayin lang sila ng mga maestro sa lugar na ito, at tiyak na hindi din tatagal ng 1 minuto sa kamay nila ang kayamanan. At natahimik na nga lang din sila nang sabihin ng guards na, puro sila mahihinang nilalang na kung tutuusin ay hindi na kailangang bantayan, kung hindi nga lang daw sa takot ng mga City Lords at Sect Master sa Ninth Dragnet, ay siguradong hindi nila kailangang pagtuunan ng pansin ang mga nakakulong. At ilang sandali nga lang ang nakalipas, ay napapatanong na ang mga ito sa kanilang sarili at mga kasamahan, kung talaga bang ginagawa ng Ninth Dragnet ang lahat ng ito para protektahan sila. At matapos nang sumigaw ang isa sa kanila at sinabing mabuhay ang Ninth Dragnet, ay agad-agad na din silang nagsigawan at inuli ang sinabi niyang mabuhay ang Ninth Dragnet, habang ang iba naman ay panay ang papuri sa ating bida. Na halos himatayin, matapos na tuluyang tumigil ang pasok ng negative point sa kanya, hanggang sa tuluyan nang umagos ang kanyang luha, habang tinatanong ang kanyang sarili sa kung anong nangyari. Ang plano nga daw sana niya ay ikulong ang mga cultivator mula sa Earth ng matagal na panahon, para makaipon siya ng sapat na negative points mula sa galit nila, upang mapag-ilaw niya ang 7 bituin sa kanyang pang-6 na nebula. Sabay sabi na kahit pa bumaba na ang binibigay nilang negative points, ay magiging sapat pa din ito upang mapag-ilaw niya ang pangalawa o pangatlong bituin, ng pang-6 niyang nebula. Sa mga nakaraang experience nga daw ng ating bida, matapos magsarado ang ruins ay kinakalat pa ng mga cultivator ang balita patungkol sa kanya, kaya patuloy pa din siyang nakaka-earn ng negative points mula sa kanila, pero dahil sa kasalukuyang sitwasyon ay napapatanong siya sa kung ano ang dapat niyang gawin. Agad nga ding sumakit ang ulo ng ating bida, habang tinatanong kung talaga bang nakatadhana na sumable lagi ang mga plano niya. At matapos nang makita ni Zuan ang itsura ni Shu, ay sinabi nito na nagbibiro lang naman siya, sabay tanong kung ayos lang ba ang ating bida, at kung dapat na ba silang magtungo sa susunod na city. Pero sinabi naman ni Shu na hindi na umano kailangan, habang iniisip na wala ng punto ang pagpunta nila sa susunod na city, kung hindi naman siya makaka-earn ng negative points. Napagdesisyonan na nga lang din niyang tawagan si Xiaoyu gamit ang star chart niya, upang alamin kung anong mga impormasyon ang nakuha niya sa memorya ng napatay niyang Sect Master. Ilang sandali pa matapos niyang makontak si Xiaoyu, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang spirit form na ginawa ni Xiaoyu noon para magamit niya, pero biglang nawasak ang spirit form matapos niya itong hawakan. Kaya naman nagulat ang ating bida at napapatanong sa kung ano ang nangyayari, at kung bakit umano pinabalik o tinawag ni Xiaoyu si Jia, dahilan upang hindi niya magamit ang spirit form niya, at hindi mapuntahan ang kanyang kapatid.
Hanggang sa ma-realize nga niya na ayaw siyang payagan ni Xiaoyu na makagawa ng spirit form, at malamang nga daw na ayaw din siyang makausap ni Xiaoyu ngayon, kaya napapatanong siya sa kanyang sarili, kung mayroon daw kayang mapanganib na binabalak gawin si Xiaoyu. Naisip nga din ni Shu na mukhang kailangan na daw tapusin ang ruin na ito sa lalong madaling panahon, at mukhang ito na ang oras upang kausapin niya ang lalaking yun. Samantala sa Copper City naman ay nagmamadaling tumatakbo ang lalaking ito, habang hinahanap ang Ninth Dragnet o ang ating bida, agad na din siyang naiyak habang sinasabi na naayos na niya ang sitwasyon ng lahat ng nakakulong, kaya sana daw ay huwag siyang patayin ng ating bida. Nabigla namang nawala o hindi niya nakita, kaya naman mabilis itong nahiga sa upuan ng ating bida o City Lord ng lugar na ito, habang tinatanong ang kanyang sarili kung umalis na ba ang Ninth Dragnet, sabay sabi na kakaiba daw talaga siya dahil napaalis niya ang Ninth Dragnet. Pero bigla nga siyang nagulat nang dumating at nagsalita si Meow Meow sa kanyang tabi, at tinatanong nga ni Meow Meow kung nandito ba ang City Lord ng Copper Horn City. Pero bigla namang tumayo ang lalaki para tanungin kung sino siya. Sabay sabi na nakapasok umano si Meow Meow sa mansion ng City Lord nang walang nakakapansin, kaya malamang na isa siya sa makakapangyarihang tao sa mundong ito. Agad namang pinakita ni Meow Meow ang larawan ng mga spiritual tools, at nagtungo nga daw siya dito upang tanungin kung ang Ninth Dragnet ba na sinasabi niya kanina, ay siyang nangwasak sa dingding o pader ng lungsod, at kung ginamit ba niya ang mga spiritual tools sa larawan upang umatake. Sinabi naman nito na ang Ninth Dragnet nga daw ang nangwasak sa pader nila, pero hindi nga daw niya alam kung anong sandata ang ginamit ni Shu, sabay sabi na ang master umanong tulad ng ating bida, ay hindi basta-basta ipapakita sa katulad nilang mahihinang nilalang ang kanyang mga sandata. May punto ka nga wika naman ni Meow Meow, sabay labas sa kanyang buhangin, at inutusan nga niya ang lalaki na i-describe o ilarawan umano ang itsura ng Ninth Dragnet. Agad namang sinabi ng lalaki ang mga katangian at itsura ng Ninth Dragnet, maging ang kulay at haba ng kanyang buhok at iba. Hanggang sa ilang sandali pa ay tinanong ni Meow Meow kung ito daw ba ang Ninth Dragnet, na hindi naman daw masiguro ng lalaki, sabay sabi na diretso o mahaba umano ang ilong ni Shu, habang ang mga mata at pilik mata naman ay matalim kung tumingin. Kaya naman muling binago ni Meow Meow ang larawan at tinanong kung ito ba ang Ninth Dragnet, na sinabi nga ng lalaki na siya na umano, walang duda at siya nga ang Ninth Dragnet wika pa nga niya. Kaya naman naisip ni Meow Meow na maging siya umano ay naloko ng ating bida, dahil hindi nga din daw niya naramdaman ang lakas o kapangyarihan ng ating bida, nung unang beses silang magkita sa campsite sa Forbidden Land. Agad nga niyang tinanong kung saan nagtungo ang Ninth Dragnet, na sinabi naman na malamang umano sa nagtungo siya sa susunod na city, upang magbigay ng utos patungkol sa mga bilanggo. Dahil sinabi nga daw ni Shu na pupuntahan niya ang lahat ng city sa mundong ito. Sa pagbukas naman ng lalaki sa kanyang mata, ay nagulat ito nang biglang nawala si Meow Meow. Agad nga din siyang lumabas upang utusan ang kanilang mga tauhan, na sabihin sa kanilang sect o Copper Watch sect, na mayroong nagtungo dito mula sa Never Aging City o Immortal City, sabay sabi na din na manatili silang lahat sa sekta at huwag lalabas, dahil hindi nila pwedeng galitin ang taong yun o si Meow Meow. Samantala matapos namang makalabas ng Copper City si Meow Meow, ay naisip niyang nakalabas ng Forbidden Area ang ating bida nang hindi niya napansin, kaya malamang umano sa tinulungan siyang makalabas ni Guqin. Naisip nga din niya na ang kuweba ni Guqin ay nakatugon umano sa Qixian City, kaya malamang sa doon nag-umpisang mag-travel ang ating bida patungo dito sa Copper City, kaya naman malamang sa Yunyi at Luqin City ang susunod niyang pupuntahan. Dahilan upang makaisip ito ng idea na kailangan niyang unahan ang ating bida sa lungsod na yon. Dahil kung maghahintay nga daw siya sa ating bida sa lungsod na yon, ay hindi na siya mahihirapan pang hanapin ang Ninth Dragnet. Agad nga din siyang nagtungo ng Luqin City, habang umaasa na sana ay mahanap na niya ang taong yun sa lugar na ito, upang matapos na ang matagal na panahon ng kanilang paghihintay. Samantalang nagtungo naman sa loob ng Mountain and River Seal ang ating bida, at dito nga ay nagagalit siya kay Chaos, at sinabi na madumi umano ang mga buto na kanyang kinain, sabay utos kay Chaos na ibalik sa ating bida ang mga buto. Hindi pwede wika naman ni Chaos, dahil pag kinakain nga daw niya yun ay maingay, kaya natutuwa umano siyang paulit-ulit na kainin ang kalansay. Pero sinabi naman ng ating bida na hindi na siya magkakaroon ng mga merienda sa hinaharap, pag hindi siya sumunod sa mga utos ni Shu, kaya kailangan umano niyang pag-isipan kung ano ang mas mahalaga.
Agad namang na-imagine ni Chaos ang mga trident na lumilipad, at naisip nga niyang mas mahalaga at masarap pa din ang mga trident, kaya naman agad niyang sinuka ang kalansay ni Kung Ming. Agad namang nilabas ni Shu ang mga kalansay ni Kung Ming, habang iniisip na tila aso daw pala si Chaos na mahilig maglaro ng mga buto, habang si Zuan naman ay tinatanong kung kaninong buto umano ang mga nilabas ng ating bida. Pero biglang ang tumayo ang kalansay, at sinabi na sasabihin na daw niya ang lahat ng nalalaman niya sa ating bida, sabay sabi na si Duan Mo Huangqi ang Celestial Emperor ng West State, at wag na siyang ibalik sa seal ng ating bida. Naiyak nga din si Kung Ming, habang sinasabi na wala umanong pinapakinggan ang dragon ng ating bida, at kahit anong pagmamakaawa nga daw ang gawin niya, ay hindi pa din tumigil si Chaos sa paulit-ulit na pagkain sa kanya. Kaya naman naisip ng ating bida na walang duda umano, at isang husky dragon si Chaos na mayroong talento na pwede niyang magamit sa pag-interrogate. Agad na ding tinanong ni Shu kung sino talaga siya, sabay sabi na kahit namatay na siya ay mayroon pa din siyang lakas na katulad ng sa mga B-rank, kaya sigurado umanong hindi siya pangkaraniwan nung mga panahong nabubuhay pa siya. Sabay sabi na mas mainam kung pag-iisipan niyang maigi ang mga sasabihin niya, at kung magsasabi nga daw siya ng totoo ay pwede silang magtulungan ng ating bida, pero kung magsisinungaling siya ay hindi na ulit siya magkakaroon ng pagkakataon, upang muli pang makapagsalita. Pero tinanong lang naman ito kung pwede ba siyang mabigyan ng katawan ng ating bida, dahil ang kaluluwa nga daw niya ay malapit ng maglaho ng tuluyan. Walang problema basta sagutin mo muna ang mga tanong ko, wika naman ni Shu, sabay sabi na maghahanap siya ng katawan para kay Kung Ming, at muling tinanong kung sino ba talaga siya. Dito ay muli nga siyang nagpakilala bilang si Lu Kung Ming, at siya nga daw ang Grand Elder sa South Estate, na nasasakupan ng Celestial Emperor na si Wen Zaipi. Kaya naman agad na napatanong sa kanyang sarili ang ating bida, kung bakit umano ang Grand Elder ni Wen Zaipi ay kinulong ng dating hari, sabay tanong na din sa kanyang sarili, kung ang krimen daw kayang ginawa ni Kung Ming, ay mayroong kinalaman kay Wen Zaipi. Agad nga ding tinanong ni Shu kung ano ang katunayan na meron si Kung Ming, upang maniwala si Shu na Grand Elder nga siya ni Wen Zaipi. Dito ay sinabi ni Kung Ming na pinag-utusan siya ni Wen Zaipi, upang salubungin o kuhanin ang report ni Yu Fuyao sa dating hari, pero matapos siyang mahuli ay tinapon siya ng hari sa kulungang ito. Matapos nga daw siyang mapunta sa mundong ito ay naging isa siyang sect master, pero kalaunan ay hinabol siya ng isang binata patungo dito sa Forbidden Area, at ang binata nga daw na yun ay nagmula sa Never Aging City. Kung ganun ay ikaw ang sect master ng sekta na mayroong weirdong pangalan, tanong naman nila Shu, na hindi naman pinagkaila ni Kung Ming. Dito nga ay naalala ng ating bida ang sinabi ni Wen Zaipi dati, na talagang sinasalubong at inaagaw niya ang mga reports ni Yu Fuyao, pero kung talagang nagalit nga daw ang dating hari ng dahil sa mga reports na yun, ay hindi ba dapat kasama ding pinatapon sa lugar na ito si Zaipi? Naisip nga din ni Shu na misteryoso talaga ang pagkatao ni Miao Miao, at kung si Guqin nga daw ay tila tagapagbantay sa kulungang ito, ay malamang sa parang warden naman daw si Miao Miao, na alam ang nangyayari sa loob at labas ng kulungang ito. Pero dahil sa hinabol nga daw ni Miao Miao si Kung Ming patungo ng Forbidden Area, ay malamang sa mayroon pa ding tinatago at hindi sinasabi si Kung Ming sa kanya. Muli nga ay tinanong ni Shu si Kung Ming, kung bakit sinasalubong at inaagaw ni Wen Zaipi ang mga reports patungo sa hari, at sinabi nga nito na pinagdududahan daw ni Zaipi si Fuyao, na tila may palihim na binabalak laban sa kay God Lu Shen. Mukhang totoo naman ang mga sinasabi mo, wika ni Shu, pero mukhang wala nga daw kaugnayan ang mga sinabi niya, kung bakit siya hinabol ng misteryosong binata mula sa Never Aging City. Pero sinabi lang naman ito na hindi niya alam kung bakit nais siyang patayin, baka tauhan siya ni Yu Fuyao, wika pa nga niya, at malamang nga daw na nais siyang patahimikin nang malaman na nabasa niya ang report. Pero bigla namang nilabas ni Shu ang kanyang seal, kaya agad na natakot si Kung Ming at tinanong kung anong gagawin ni Shu, hindi ba at nagkasundo na tayo na hindi mo na ako ibabalik sa loob, wika pa nga niya. Pero sinabi lang naman ni Shu na, malamang sa may kinalaman nga si Kung Ming sa pag-agaw ng mga report, at kung talagang nagalit nga daw ang hari ng dahil sa mga reports na yun, ay bakit siya lang ang nakulong o tinapon sa lugar na ito, at hindi nadamay ang Celestial Emperors. Isa pa ay nakakatawa nga daw ang sinabi niya na tauhan ni Yu Fuyao ang misteryosong lalaki, dahil sa pagkakaalam nga daw ni Shu ay mas matagal na si Miao Miao sa lugar na ito. Kaya paano niyang malalaman ang ginawa mong pag-agaw sa reports,
Kung wala naman siyang kontak sa alabas ng mundo o kulungang ito, wika pa nga ni Shu, sinabi nga din ni Shu na hanggang ngayon ay hindi ka pa din nagsasabi ng totoo, at may mga bagay ka pa ding tinatago, sabay tanong kung ano pa ang saysay na panatilihin siyang buhay, o panatilihing buhay ang kanyang kaluluwa.